Magandang araw muli mga kapatid. Magandang pagkakataon muli sa atin sa araw natin ng Sabat at araw muli ng pangangaral ng salita. Narito na tayo sa katapusang buwan ng taon. Napakabilis ng takbo ng mga araw, mga oras, mga pagkakataon. At hindi tayo bumabalik kung saan tayo galing. Tayo'y papunta ng papunta hanggang sa hangganan. At tayo nagpupuri, nagpapasalamat na narito pa rin tayo at maaring uh, pagpapalain, panahon na tayo'y haharap muli sa kanyang mga biyaya, sa salita ng biyaya. At tayo muna'y dadako sa isang panalangin. Aming makapangyarihang Diyos, amin pinupuri ang iyong dakilang pangalan sapagkat ikaw ay patuloy na buhay at nabubuhay at mabubuhay. At kami nagpapasalamat, nagpupuri sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. At kami nakaabot sa katapusan ng taong ito, buwan ng Disyembre 2024. Naway, samahan niyo kami sa isa na namang panahon ng pag-aaral ng inyong salita, sa pakikinig at sa dalangin namin na kami makaunawa sa bawat bagay, bawat salita, bawat katotohanan na iyong ituturo sa amin. Samahan niyo kami sa aming pagpapatuloy sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, ating pinag-aralan ang aklat ng Juan, dati sa 1 Juan, sa pangalawang Juan at pangatlong Juan. At pinagpatuloy natin ang aklat ni Apostol Juan, ang Ebanghelyo ni Juan. Ngunit sa pagkakataong ito, atin mo nang itawi si Juan at tayo muna'y mag-aaral, isang sabihin nating aral paalaala sa ating lahat, at ito'y tungkol sa panalangin. Ang panalangin ay isang biyaya ng Diyos upang ang mga ipinangako niyang mga mamanahin natin ay ipagkaloob niya sa atin. Kaya atin mo nang tangkilikin, pag-aralan itong biyaya ng panalangin. Biyaya ng salita at biyaya ng panalangin. Sa buhay Kristiyano, na nabubuhay tayo sa pamamaraan ng biyaya, tayo ay nangangailangang magpakatatag sa biyaya. Si Apostol Pablo sa pangalawang Timoteo Kapitulo 2, versikulo 1, ay kanyang pinayuhan, kanyang tinawag, kanyang binigyan ng payo si Timoteo. Nagsasabing, ikaw, akong anak na Timoteo, may magpakalakas ka, magpakatatag ka sa pamamagitan ng biyaya na naroon kay Kristo Jesus. Noong sinabi ni Pablo na nung ang kasalanan ay lumaganap, sumagana, ganon din na sumagana ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo sa Ebanghelyo. Hindi naman ibig sabihin na lahat ng panahon na ang tao ay nagkakasala ay naroon din sa sagana ang biyaya ng Diyos sa lahat ng panahon. Ang ibig sabihin, nung ang kasalanan ng mga taong kailangang iligtas ng Diyos ay sumagana,
mas sumagana ang kaniyang biyaya upang lampasan ang kasalanan ng tao. At sa pamamagitan ng biyaya nga tayo'y nangaligtas. Kanya tayo'y nakatayo, tayo'y pumapanaw, tayo naglalakbay sa pamamagitan ng biyaya. Kaya itong biyaya ng panalangin ating tunghayan ngayon. At dalangin natin na tayo pagpapalain. Ang pribilehiyo ng panalangin, no? Ang panalangin bilang pribilehiyo. Ano ba ang pribilehiyo? Sa simpleng salita, karapatan. Sa King James Version ay ginamit ang power, karapatan, kapangyarihan. At ang panalangin bilang isang pribilehiyo o karapatan. Ano ba itong pribilehiyo? Bago natin tingnan ang panalangin bilang pribilehiyo, tingnan muna natin ano ang kahulugan ng pribilehiyo. Ano ang pribilehiyo? Ang pribilehiyo ay isang biyaya o karapatan bilang kapalit o ganti sa pagtupad ng hinihingi o katapatan sa mga ipinagkakatiwala. Ulitin natin. Itong pribilehiyo ay isang biyaya o karapatan bilang kapalit o ganti dahil sa pagtupad ng hinihingi o katapatan baga sa mga ipinagkakatiwala. Ang Diyos ay humihingi ng pabor para sa atin. No? May pabor siya, biyaya niya, ngunit humihingi siya ng pagsunod sa kanyang mga hinihiling, mga utos, mga bagay na kanyang ipagagawa sa kanyang kalooban. At sa ating pagtupad nito, bigyan tayo ng kapalit o ganti. Yan ang pribilehiyo. Ay marami tayong tinatawag na pribilehiyo. Tingnan natin itong pribilehiyo ng panalangin. At tatlong bagay na ang panalangin ay pribilehiyo. Una, tingnan natin ang panalangin bilang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. Ulitin natin, ang panalangin ay isang pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos dahil sa pananampalataya. Ang panalangin ay pribilehiyo ng pagsampalataya kay Kristo. Ayon kay Jesus, sa Juan 14, inulit-ulit niya nung si Jesus ay nakikipagtalastasan, nakikipag-usap sa kanyang mga alagad, lalo na itong si Felipe, na nagtatanong sa kanya na ipapakita sa kanya sa kanilang ama. Ngunit sinabi ni Jesus na kayo ay hindi ba ninyo alam nung nakilala ninyo ako, ay nakikilala na rin yung ama. Ang ama sapagkat kung nasaan ako, naroon ang ama. At ang dahilan ng mga bagay na ito ay ang kanilang pananampalataya. At ibinalik ni Jesus, tinuturo ni Jesus balik ang kanilang pagsampalataya sa Kanya, na sa dahilan na sila'y sumampalataya sa Kanya, sila rin ay sumampalataya na sa Ama, sapagkat ang Ama ay naroon sa anak, at ang anak ay naroon sa Ama. At noong ipinagpatuloy ni Jesus ang kaniyang mga sinasabi tungkol sa pagsampalataya sa Kanya, sinabi rin niya na dahil kayo sumampalataya sa akin, anumang hilingin ninyo ay ipagkaloob ko sa inyo sa pamamagitan ng aking pangalan. Kung humiling kayo sa pamamagitan ng aking pangalan, ay ibibigay sa inyo. Kanya ang pagsampalataya, mga kapatid, ay nagdala ng pribilehiyo ng panalangin. Nang tayo sumampalataya kay Kristo, na tayo nagkaroon ng relasyon sa Kanya, tayo may isang pribilehiyo, karapatan, ang paghingi sa Kanya. Sabi niya, kung humiling kayo sa
ng anumang bagay sa aking pangalan, ay ipagkakaloob ko ito. Pagkakaloob ko sila. Kanya, ang panalangin ay hindi lang pribilehiyo ng pagsampalataya. Ito'y pribilehiyo ng pagiging anak ng Diyos dahil sa pagsampalataya. Nang tayo sumampalataya kay Kristo, nang tayo'y uh, sumunod sa tinatawag na pananampalataya. No? Dahil ang pagsampalataya tunay na pagsunod. Nung si Pablo ay nagsasabi na kanyang itinalaga, tinawag siya at itinalaga niya ang kanyang buhay sa Ebanghelyo. Sinabi niya ang Ebanghelyo ay ipangaral upang ang lahat ng mga bansa ay sumunod sa pananampalataya. Kaya tayo sumunod sa pananampalataya, sumampalataya tayo kay Kristo, at tayo'y binigyan ng karapatan, binigyan ng pribilehiyo na maging anak ng Diyos. Kanya, una, ang ating pribilehiyo talaga una ay magiging anak ng Diyos nung tayo sumampalataya. Kahit naman ang pananampalataya ay nagkaroon ng pribilehiyo ng panalangin, nang tayo sumampalataya, binigyan tayo ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya ang pagiging anak ng Diyos ay may pribilehiyo rin. Sumampalataya tayo, may pribilehiyo na maging anak. At ang pagiging anak ay may pribilehiyo, may karapatan na hihiling sa kanyang ama. Kaya itinuturo ni Jesus doon sa panalangin ang pagtawag sa ama. Sa Matthew 6:9, sinabi ni Jesus, kapag kayo nananalangin, sapagkat sila ay humiling na sila turuan na manalangin, sinabi niya, kapag kayo nanalangin, sabihin ninyo, Ama namin. Yun, ang relasyon ng anak sa ama at ang pagkilala ng ama sa anak nang siya'y tatawag sa kanya. Kaya ang panalangin ay pribilehiyo ng pagiging anak. Itinuro ni Jesus na ang ating panalangin ay dapat sa ama. Maraming nanalangin na mali. Nanalangin sila diretso kay Jesus, tapos sa pangalan rin ni Jesus. Hindi tinuturo ni Jesus na kapag kayo'y manalangin, sabihin ninyo Jesus. Hindi. Sabi niya, Ama namin. At ito'y gawin sa kanyang pangalan. Sapagkat sinabi naman ni Pablo sa Episo 2:18, for through him, sa pamamagitan niya, tayo'y makakalapit sa Ama. Sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng kanyang pagiging siya ay ating mediator, tagapagitna, ay makalapit tayo sa Ama. Kaya ang pagiging tagapamamagitan niya, tayo makakalapit sa Ama. At ang Ama ay ating tinatawag sa ating panalangin. Wala naman tayong paraan na tatawag sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin lamang. Hindi natin nakikita ang Diyos. Ngunit sa pananampalataya ay nakikita natin siya at tatawagin natin siya. At tayo makikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng pribilehiyo ng panalangin. Ama namin. Kaya doon sa panalangin yan, itinuturo din kung paano ang panalangin sa Ama. Una, kailangang luwalhatiin ang kanyang pangalan. Sa ating paglapit sa kanya na pribilehiyo, hindi tayo tinuturuan ng kaagad hihingi sa kanya. Tinuturuan tayong siya'y luwalhatiin ang iyong pangalan, pakabanalin ang iyong pangalan. At itinutuloy niya ang mga bagay na hihilingin natin sa kanya bilang mga pagpapala o mga mana. Itinuturo rin Jesus na pag tumatawag tayo sa Ama bilang may karapatan, tumatawag tayo sa Ama bilang may karapatan o pribilehiyong tagapagmana. Tayo may pribilehiyo na sumampalataya at manalangin. Nang tayo sumampalataya, binigyan tayo ng karapatan na tatawag sa Kanya bilang Ama sa panalangin. At kapag tayo mga anak na,
na tatawag sa Kanya. May pribilehiyo rin tayo na tagapagmana. Tingnan ninyo. Yung mga ah, mga sanga-sanga ng pribilehiyo. Pribilehiyo ng pag ah, hingi dahil sa pagsampalataya. Pribilehiyo na magiging anak at tatawag sa Ama. At pribilehiyo ng tatanggap ng mga ipinagmamana. Tayo mga anak na may tatanggaping mga mana, mga tagapagmana tayo. Sinabi ni Pablo sa Roma 8:16 at 17, sapagkat tinanggap ninyo ang espiritu ng pagkukupkup. Dahil dito'y nagsasabi tayo, Abba, Ama. Abba, Ama yung sa salitang Grego o salitang Aramaic. Abba, Ama. At tayo'y mga tagapagmana. Sa 8:16 ng Roma sinabi, at kung mga anak ay mga tagapagmana, kasamang tagapagmana ni Kristo. Yung mga anak na tunay ay may mga minamana sa Ama. Una, ang pagmamahal ng Ama araw-araw, ang pagbibigay ng Ama araw-araw sa kanyang mga anak ng kanilang pangangailangan. Mga pagmamana ng mga pagpapala, mga biyaya. Tayo rin naman, mamanahin natin ang sa ngayon at sa bukas. Mamanahin natin ang mga pagpapala niya bilang mga anak. Tayo'y nagmamana ng pananampalataya at kaligtasan, kapatawaran, gabay at pag-iingat. Mamanahin natin ang kanyang pagtuturo. Mamanahin natin ang karunungan niya at kaalaman ng mga bagay ukol sa kanya. Mga pangangailangan araw-araw. Yan ay mga pagmamana. Ngunit mamanahin rin natin ang mga bagay sa kanyang sa kanyang pagka-Diyos. Ang kanyang nature. Ang kanyang pagiging Diyos na tayo'y tinatawag na partakers of His divine nature. Mana rin yun. Mamanahin natin ang nature of God na kanyang righteousness. Diba? Righteous siya, maging righteous din tayo. At anumang mga kaugalian ng Diyos ay maging atin. Yan ang mga pagmamana. At ang mga bagay na dapat mamanahin natin, hindi kaagad lalapit at darating sa atin. Kailangan darating sila sa atin sa pamamagitan ng panalangin. Ang katuwiran ni Kristo hindi dumating sa atin ng gano'n na lang. Sumampalataya muna tayo, nagsisisi tayo ng kasalanan. Panalangin din yun, di ba? Pagsisisi. Tayo pinatawad. Tayo'y pinagkalooban ng tinatawag na katuwiran ni Kristo, the righteousness of Christ. Kaya sa ating panalangin, mamanahin natin araw-araw ang kanyang pagpapala, ang kanyang pag-iingat, ang kanyang karunungan, ang kanyang pagbabantay, ang kanyang mga ipinangako sa atin. Dapat tayo'y manalangin, hihingi sa kanya upang ang mga bagay na ipinangako niya ay maging atin. Kaya ang panalangin ay isang pribilehiyo ng pagiging anak at pagiging tagapagmana. Kaya dapat tayong laging manalangin bilang mga anak at may karapatang mga tagapagmana ng kanyang mga biyaya. Pangalawa, ang panalangin ay karapatan o pribilehiyo ng pananatili kay Kristo sa kanyang salita at pag-ibig. Matapos tayo nagkaroon ng pribilehiyo dahil sa pagiging anak at mga tagapagmana, ang panalangin din ay pribilehiyo ng pananatili kay Kristo sa kanyang salita at pag-ibig. Tinawag tayong mananatili. Ang Biblia nagsasabi na ang mga anak ay kagaya ng mga sanga. At si Kristo na Panginoon ay siya ay isang puno. Puno ng
ng grapes, ng ubas. Sinabi niya, ako ang puno ng ubas, kayo mga sanga. Mananatili kayo sa akin. At ang pananatili natin sa Panginoong Hesukristo na pagiging puno, pagiging ulo ng iglesia ay sa pamamagitan ng dalawang bagay lamang. Itinuturo niya sa Juan 15. Sa pamamagitan ng salita niya at sa pamamagitan ng pag-ibig niya. At kapag tayo nananatili, at kailangan nga tayo mananatili sapagkat nangailangan tayong mabuhay. Sa pananatili natin kay Kristo, mananatili tayo sa kanyang buhay. Sa pananatili natin kay Kristo, mananatili tayong malinis. Linisin niya tayo sa kanyang salita at sa pag-ibig. Linisin niya tayo upang tayo mananatili tayo sa kanyang pag-ibig at salita upang tayo mamunga. At sa pamamagitan niyan ay tayo'y may mamanahin. Mana naman yan. Pag manatili tayo, may mamanahin tayong buhay, paglilinis, pagbubunga. Ngunit, sa pamamagitan ng pagsunod natin ng mga ito sa pananampalataya, tayo rin ay sinasabihan niyang, kung mananatili kayo sa akin at ang salita ako'y mananatili sa inyo, humingi kayo ng anumang bagay at ibibigay ko sa inyo. Tingnan nyo, pribilehiyo ng panalangin, pribilehiyo ng pagsunod, pagiging matapat, pribilehiyo ng pagiging masunurin. May ganti siya, mayroon siyang ipagkaloob sa atin sa pamamagitan ng ating katapatan ng pagiging katiwala, mapagkatiwalaang katiwala. Kaya kapag tayo nananatili sa Kanya, sa salita at pag-ibig, tayo'y magmamana sa panalangin. Magmamana tayo sa panalangin, tatanggap ng ating hinihiling. Anumang hihilingin ninyo ay ibibigay ko. If you remain in my words, if you abide, King James Version, abide, pananatili. If you abide in my words, and my words abide in you, ask whatever you wish. Hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Katapatan ng pagsunod, katapatan ng pananatili, mayroon ding katapatan ng Diyos sa kanyang pagbibigay. Mananatili kayo sa akin, ako'y mananatili sa inyo. Yan naman sa 1 15:4. If you remain in me, and I will remain in you. Siya'y mananatili rin sa atin, mananatili sa kanyang katapatan kung tayo'y matapat sa kanya. Kaya doon sa panalangin, pribilehiyo ng panalangin, tayo tatanggap ng ating mga mana na ipinangako niya. Tutuparin natin ang kanyang hinihiling, tutuparin niya. Kaya tutuparin din natin ang kanyang mga salita o mga utos. Kapag tayo'y nananatili kay Kristo sa kanyang salita at sa kanyang pag-ibig, tutuparin din natin ang kanyang mga salita. Hindi lang tayo mananatili, tayo tutupad. Ang pag-ibig, ang salita niya, at kapag ating tinutupad, yun ang kanyang mga utos. Sapagkat tayo umiibig sa kanya. Sapagkat tayo umiibig sa kanya, na siya umiibig sa atin, anumang hilingin natin sa panalangin, ibigay niya. Doon sa libro, doon sa salita ni Apostol, ni Salmista David, sa awit 91:15, sabi niya, dahil iniibig niya ako, because He loves me. Sabi niya sa 91 ng 15 ng Salmo, sa pag iniibig niya ako, at tatawag siya sa akin at tutugunin ko siya. He will call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him.
With long life will I satisfy him and show him my salvation. Ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin kapag iniibig din natin siya. Ang ating pribilehiyo at karapatan sa panalangin at bilang mga tagapagmana. Pangatlo, ang panalangin ay pribilehiyo bilang paraan ng biyaya. Pribilehiyo ng biyaya. Sinabi natin sa simula na ang panalangin ay isa sa mga paraan ng biyaya. Pribilehiyo ng biyaya. Pribilehiyo lahat ito. Biyaya, grasya. Pabor ng Diyos sa atin. Wala tayo. Zero, patay tayo. Kinahabagan, kinaawaan. Nung tayo'y sumampalataya, dahil binuhay tayo ni Kristo, tayo binigyan ng panampalataya, kaya sumampalataya. Ginawa tayong mga anak. Bigyan tayo ng pribilehiyo na tatawag. At tayo bibigyan. Ginawa tayong mga anak. May pribilehiyo tayong tatawag sa Ama. At may pribilehiyo tayong tatanggap ng mga mana. Doon sa panalangin, kailangan nating tanggapin at hilingin. Sa panalangin, ay may pribilehiyo tayo sa mga paraan ng biyaya. Ang panalangin ay pribilehiyo bilang paraan ng biyaya. Sa Hebreo 4:16, sinabi, tinawag tayong lalapit sa trono ng biyaya. Let us come to the throne of grace with confidence. Tayo'y hinimok, tayo'y inatasan, tayo'y tinawag na lalapit sa trono ng biyaya na may pagtitiwala. Yun ang ating pribilehiyo ng biyaya, ang paglapit sa trono ng Ama. Ang Ama ay nasa trono. Hindi siya maaaring aalis sa trono. At ang trono niya tinatawag sa Biblia na trono ng biyaya. Hindi lang trono ng kapangyarihan, hindi lang trono ng lakas, hindi lang trono ng paghuhukom, hindi lang trono na tereble. Ito rin ay trono ng biyaya. Ito ay pinagmulan ng lahat ng mabuting bagay para sa atin na kanyang mga anak. Trono ng mga ating mamanahin. Biyaya. Kaya inutusan tayo sa paglapit upang tayo makakatanggap ng biyaya at habag sa panahon ng pangangailangan. Tatanggap ng biyaya sa trono ng biyaya. Ang trono ng biyaya ay may mga biyaya at habag para sa atin. At naligtas at nabuhay tayo dahil sa biyaya ng Diyos at sa mga paraan ng kanyang biyaya. Kaya meron tayong biyaya ng salita ng Diyos, biyaya ng panalangin, biyaya ng pagsama-sama, biyaya ng iglesia, itong church, biyaya ng pagsamba, biyaya ng bautismo, biyaya ng hapunan ng Diyos o Lord's Supper, ang biyaya ng discipline of God, biyaya rin yun. Na tayo disiplinahin, pangdalhin balik. Ang biyaya ay kailangan nating mararanasan. At ang panalangin ay isang biyaya ng Diyos. Sa panalangin, na tayo'y tinawag sa biyayang ito ay isang pribilehiyo at paraan na kailangan nating maranasan araw-araw. Ay dapat tayong manalangin upang tayo naroon lagi sa trono ng biyaya. Manalangin upang purihin, upang ang Ama natin ay mabigyan ng papuri, mabigyan ng karangalan sa lahat ng bagay, at matupad ang kanyang kalooban sa ating panalangin. Dahil sa panalangin, hilingin natin hindi lang ang mga gusto nating sa ating katawan, sa ating mga minamahal, kundi ang kanyang kalooban ay matutupad. Sa panalangin, meron din tayong malawak at mataas na
pag-iisip sa mga bagay na hilingin natin ang paglago sa panampalataya. Hilingin natin ang paglago ng iba sa panampalataya. Hiling natin na baguhin tayo patuloy sa karunungan. Hilingin natin sa panalangin na tayo'y lalakas sa pagtupad ng kanyang mga kalooban, sa pangangaral ng Ebanghelyo. Lahat ng mga ito ay biyaya ng panalangin. Kanya, dalangin natin na turuan tayo ng mas maigting, mas mainit, matapat na panalangin. Sa paggising natin sa umaga, manalangin bago tayo matulog sa gabi. Kung saan man tayo naroon, tayo naglalakbay, tayo naroon sa trabaho, ang ating isip, mapanalanginin. Kaya yung sinasabi ni Pablo, pray without ceasing. Manalangin kayo ng patuloy. Ang ating puso ay nakatuon sa Diyos, nakatuon sa ating Panginoon upang tayo patuloy na lukuban niya ng kaniyang presensya at kapangyarihan. Ito mga kapatid ang panalangin. Isang pribilehiyo. Pribilehiyo ng pagsampalataya. Pribilehiyo ng pagiging anak. Ito isang pribilehiyo ng pagtupad ng kanyang mga salita at pananatili sa kanyang salita at sa kanyang pag-ibig. Ito rin naman ay pribilehiyo ng biyaya. Tayo nasa biyaya ng Diyos. Tayo ipinagkalooban ng mga paraan ng biyaya, kaya ang panalangin ay isa sa mga paraan ng kanyang biyaya para sa atin. Naway, naliwanagan tayo at napalalahanan tayo sa panalangin. Ating balikan ang Enero hanggang Disyembre, ang mga bagay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos upang tayo mabuhay, upang tayo magpatuloy na magiging mga anak ng Diyos na magtatamasa ng kanyang mga mana. Pinagmana sa atin ang kanyang mga pagpapala. No? Ayon sa Episo 1:4, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us, na nagpapala sa atin ng lahat ng mga pagpapalang espiritual mula sa sangkalangitan. Tingnan nyo, may mga pagpapalang espiritual. Naway, turuan niya tayong manalangin ng matapat na panalangin, ng mainit na panalangin, upang ang ating relasyon sa Kanya ay lalong mas malakas, matatag, at ang Kanyang mga pangako sa atin, ang Kanyang na ating mamanahin ay patuloy nating tatanggapin sa araw-araw. Tayo manalangin. Purihin ka mo namin Diyos sa inyong mga salita, sa inyong pribilehiyo sa amin, sa panalangin. Turuan niyo kami na manalangin lagi. Patawarin niyo kami sa mga panahon na nag-aksaya kami ng mga panahon at hindi na nanalangin. Patawarin din niyo kami kung kami sa mga maraming pagkakataon ay hindi nagtitiwala sa inyo sa panalangin. Dahil nagtitiwala kami sa aming sarili, sa aming laman, sa aming isip. Turuan niyo kaming lagi patuloy na magtitiwala sa inyo. At yan ay aming patunayan sa pamamagitan ng aming panalangin sa inyo. Palakasin niyo ang aming pananampalataya upang lalakas din ang aming panalangin sa inyo. Palakasin niyo ang aming titiwala sa inyo, O Diyos, ng buong puso, upang patuloy kaming lalapit sa inyo. Patuloy kaming manalangin sa inyo. At turuan niyo kaming lumago din sa panalangin. Hindi lamang makasarili ang aming panalangin, kundi ang aming panalangin ay nangangailangan na pupunta sa iba, pupunta sa nangangailangan. Kami mananalangin ayon sa lawak ng inyong pagkatawag sa amin sa inyong kaharian. Dalangin namin ito sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Salamat mga kapatid sa isa na namang mensahe. Purihin ng Diyos sa unang buwan ng Disyembre.
pagpalain tayo ng Panginoon hanggang sa sunod natin pakikinig.